changer in the industry. She was coded February 28, 2019, a former tax accountant officer, a 2022 MDRT qualifying member with over 210 manpower with 6 unit managers under her care. Palakpakan yan. Yes, no? So to talk about your next chapter in the business industry, no? So let's give a round of applause to BMJ Contado. Ayan, guys. So, good afternoon, guys. So, how are you feeling today na sila, di ba? How are you? Good. Ang gagawin ko lang, guys, try natin lang mag-inhale, exhale. So, count ako, guys. 1, 2, 3, inhale. Exhale, ayan. So, inhale, gratitude. Exhale, lahat ng fears and negativity. So, bakit? Ginawa ko yun, guys, para sa akin, no? Para mawala yung kaba ko. So, the title of my talk is of Grit and Grace. So, later on, malalaman nyo kung bakit yan yung title ng talk ko. Pero, ayan, naniniwala pa kayo, guys, na we don't meet people by accident. Tama ba? Sino naniniwala dito? Ayan, no? So, they are meant to cross our path for a reason. Bakit? Kasi si Sanjay Tolani, narinig natin siya, di ba, kanina? Pero, alam nyo ba, na na-meet ko na siya nung MDRT. Sanjay meets Sanjay, di ba? And then, si Francis Kong, na-meet ko na din siya noong 2018 na attended a conference dito din sa SMX. And anong sabi dyan? Francis Kong and Jeep Kong Tados po. Sweetie! Charot! Ayan, guys, kaya ko to. Ayan, so sabi dito, nasabi nila Sel and ni JUM Mark na magkukwento lang sila. So, ganun din yung gagawin ko. Ayan, sige. Dito ba ako? Ayan, so storytelling daw, sabi nila, yung pinakamadaling way for you to transfer your knowledge to other people. So, that's what we'll be doing today. So, ngayon, so backstory lang, guys. Gusto ko i-share sa inyo yung backstory ko kasi gusto ko makita nyo kung bakit ganito ako mag-isip and bakit ganito ako magsalita. No? Nag-garap talaga ako, guys. Pasensya na. Ayan. So, I'm the youngest and only girl sa family. I have 3 kuyas. And both of my parents, hindi sila naka-graduate. No? So, kung familiar kayo na ang iwanan lang sa family is education, yun talaga yung nangyari sa amin. Ayan, so sabi dito, normal life, or so I thought. So bakit ko naisip yung normal life, guys, no? Ayan, so 2018 was the year I got an insurance. So I only got an insurance for 2.5 kasi I was the breadwinner. Kahit nabunso ako. Ayun. So, I have a personal struggle that 2018. I was questioning everything. I remember, si DM Marco yung nag-table top sa amin nun. Sabi niya sa amin, ano yung mga goals niya in life? So may travel, may iba na parang fulfillment. Alam mo, sabi ko lang sa kanya doon, gusto ko lang pong maging masaya. Yun na. Diba? So may hugot talaga dun pala. And then after nun, guys, no, quarter life crisis, I was 23 pero feeling ko grabe na yung quarter life crisis ko that time. And dahil nga kumuha ako ng insurance, I even thought of ending my own life. Hard ako iiyak, balik. So yan. And then, fast forward, basta it was really a challenging year for me. Bakit? Kasi that year, halos lahat nag-shatter talaga. Parang dyan ko nalaman na merong 500,000 utang nanay ko, nag-awa yung parents ko, lahat talaga, guys. Kaya sabi ko, bakit ganon? But still, kailangan mo i-redeem yung sarili mo. Pumunta ako mag-isa sa Hong Kong, guys. Diba? May Hong Kong travel sila. Pumunta ako mag-isa sa Hong Kong, punta ako Hong Kong. Tinignan ko yung nanay ko, gusto ko siyang pagsabihan, pero umurong yung dila ko. Alam niyo kung bakit? Na-realize ko ang tanda niya. No, nakita ko puro puti na yung buhok niya. Sabi ko, shucks, hindi, babalik ko na lang yung life na deserve nila. And yung tatay ko, sobra akong papa's girl. Kahit na gano'n yung nangyari, hindi na sila nag-uusap yung nanay ko. One thing na natutunan ko dahil umattend ako ng mga conference and ng church, sabi daw ng speaker, sa isang tao wala kang pwedeng baguhin. Kahit sasabihin mo, jojowain ko yan, babaguhin ko siya, hindi mo magagawa yun. No, si Lord lang makakagawa nun. No, kaya I even apply that to my teammates. Wala akong pwedeng baguhin, gagawin mo lang, mahalin mo lang sila. Okay? Ayan. So, fast forward, paano ka napunta sa Blue Life? Kilala niyo ba ito? Dahil kay Ronel. So, unfortunately, barkada ko siya nung college.
Unfortunately, wala kasi siya dito. Kaya ko nasang kamay. Ayan, so ito, picture namin yan ng college, yan yung barkada namin. And itong second picture guys, yan yung time na pumunta siya ng BYD sa Dositani, pangatlong times. Tapos, nung umattend siya noon, after ng BYD, punta siya ng bahay, kumain na siya doon kain siya sa bahay ulit kasi birthday ko. Tapos hindi niya na kami kinigilan, kuha kayo insurance, kuha kayo insurance. Kaya parang pagpasok ko sa pro, sabi na sa akin, kay Marco, ikaw ba yung tropa ni Ronald na bully? Sabi ko, oh my God, bully. No, pero ayun, anyway. So I was coded February 28. I achieved sectoral achiever. Sectoral achiever is 200K to 50K. Tapos I have 4 direct and 1 indirect. So yung 250K na yun guys, nilagay ko lang dyan kahit hindi naman ina-awardan yan. Kasi imagine, March ako, first day, March 1, hanggang December, 200K lang na-achieve ko. So my story is a story of those people na hindi agad nag-achieve kay ko. No? Ayan. So, okay. Thank you. So, ayun. Alam niyo ba, yung quote-quotable quote sa akin ni Ronel, pre, okay lang mabagal, ang mahalaga magtagal. Bakit niya sinabi yun? Kasi lahat ng tao sa Pro Life, guys, kada umatin ako ng training, never ako na-awardan. Tapos, sabi niya nun, pre, alam mo, kita mo yung branch manager na yan? Hindi yan masyadong achiever nung agent. Pero nung nag-UM, lahat ng travel na hit niya. Nung nag-BM, nakakabili na siya ng mga pwede niyang bilhin. So sabi ko, sige, stay pa rin ako. Hindi ko alam pa na naisip niya sabihin. Hindi naman ako aalis ng Pro. Hindi lang talaga ako nakakabenta. Ayun. So ayan, no? Dahil nga doon, guys, attend ka pa rin ng training. Guys, after 2019 ako na-code. Hindi pa yun online, guys. Lahat ng training noon, kahit face-to-face, 11 midnight na kami nakakauwi, 12 midnight, papasok ka ng 6 AM. Pero ginagawa namin. No? Tapos, guys, photoshoot, ang init talaga sa Ayala. Tapos nakakoot ka. Sabi ko sa sarili ko, ba't ko ito ginagawa? Yung mga gano'n. Tapos, eto guys, may pa-incentive si DM Marco, Rookie Assembly, si Charles Tan pa yung nag-share niyan, guys. Tapos, incentive ni DM Marco, message incentive. Guys, 10 sale, 10 message ng co-recruitment, ginagrab ko yun. Alam niyo kung bakit? 4D na movie. Hindi ako nakakanood doon. So sabi ko, ikagrab ko to. Message lang pala to eh. Tapos sa DMB, nag-share siya sa unit meeting ng Team Marco noon. Tapos, hindi ko talaga gets yung MDRT dati guys. Parang, run pa MDRT pero hindi ko siya naintindihan. Nakikirun ka lang. No? Tapos nung nag-talk siya, MDRT siya, tapos top unit manager pa siya. Doon ko lang siya na-gets. Bakit? Kasi yung story niya, very affected ako dahil story ng father niya. No? So, very important guys na nag-show up tayo kahit na for me, lahat yung learnings wala pang results. No? Ayan. So, moving forward, sabi dito ni Parang Allen, 80% daw ng success is showing up. Sino naniniwala doon? Alam niyo ba, may mas malapit pa niyang sinabi si Parang Jeff. Sabi niya, yes, showing up is essential. Pero ito yung mas maganda. Nag-show up ka consistently, and ano pinaka-powerful? May maganda kang output. Nandito ka, nakikinig ka, pero malabas-labas ka. Nandito ka, nakikinig ka, pero pag may unit meeting, pinipilit ka pa ng UM mo. Diba? So kailangan consistent. Mas dati guys, naisip ko, pag natin ako ng training, talaga lumilipad yung isip ko guys. Lumilipad yung isip ko. Bakit? Inisip ko pag ako na magtotoo, kailangan kong videohan yung mga pag-iyak ko. Yung mga sira kong bag, diba? Para at least pag nagtok ako, may impact. No? Ayan. So next, I fixed the system. 2020, inayos ko yung sarili ko kasi 2019 walang achievement eh. 2020, inayos ko. Sabi ko, Jay, please lang. SAC na lang o kaya, SAC na lang o kaya PD. Now, 2021, I fixed my sub-team. And 2022, I fixed my unit. No? So, yun yung ginawa natin. Dahil doon, guys, yun. So, hindi naman laging pag nag-show up ka, meron agad result. So, dahil doon, 2020, inayos ko na siya, attend pa rin tayong trainings. No? So, Makati pa din yan. After night, attend ka, habal ang task. Guys, gets ko talaga kayo, guys. No? And then, meetings. No? Na ano po yung sub-team namin ng pandemic. No? And yung meeting na to, guys, sobrang akong blessed, no? Kasi yung 4 kong recruits ng 2019, guys, lahat yun na-wash out. No? 5 yun, isang indirect. Pero isipin mo, this is not for me kasi wala na ako recruit. Hindi eh. Pag nilutuloy mo siya, darating yung mga tamang tao sa'yo.
Pero habang wala pa, ano gagawin mo? Gawin mo munang tama yung sarili mo. Now, be the right person para pag dumating sila, suwak kayo. Diba? Ayan. Guys, conferences, nag-a-attend ako, Power Charge Camp 7.0. Sabi niya, pre-attend ka. Sige, pre, absent ako. Absent ako niyan, go lang. Nagpa-picture kami kay Sir Nash. Alam mo, tumatak sa akin sinabi ni Sir Nash? Sabi niya sa akin, dati kasi, ang dilema ko, naghihimay ako ng malunggay, imbes na nag-approaching ako. Naglalaba ako, imbes na nag-approaching ako. 5 hours ako naglalaba. Sabi niya, kung gano'n na yung dilema mo, ang problema mo pwedeng solusyonan paano? Malaking pera para magpa-laundry ka. Di ba? Para mag-hire ka ng labandera, nakatulong ka pa. Di ba? So yun talaga yung tumatak sa akin. And very powerful yan guys. Alam niyo kung bakit? Andyan sa DMR ko, andyan yung isang branch manager. Sila yung nag-host ng BYB natin. Meron ako nare-recruit. Ang recruitment ko kasi guys, cold market. Pati client, cold market. So pag nag-recruit ako, add kita, message kita. Pag wala kang pakialam sa akin, okay lang, bakit? Don't ma-hurt. Di mo tayo magkakilala, babe. So ngayon, may na-message ako. Sabi niya sa akin, uy, naniniwala ko sa speaker. Feeling ko credible sila. From 6 p.m. na umaten siya, hanggang 12 midnight magkausap kami. Pinuprove ko lang yung sarili ko. Alam mo kung bakit? Sabi niya, okay naman yung speaker eh, pero ikaw, anong garanti na hindi ka sindikato? Nag-profile ko po ako sindikato. Guys, inista ko talaga yung profile ko. Wala naman two words at Krusty Krab. Alam mo yung mga ganun. Pero ayun, sabi ko, buti na lang guys, hindi ako makapag-selfie sa mga leaders nyo. Buti na lang, maganda ko nito. Kasi pandemic yan eh. Sabi ko, ito yung speaker no? Ito ko, kasama nila ako. Tiwala ka na. So nag-join siya guys, siya yung 1MC. Bakit nabigay tayo? Diba? Kung hindi ko yung tinaga, sayang yun, diba? Wala akong ng 1MC. Ayan, and then mentoring din, pwede ko sa iba din. Ayan. So yung mentoring din guys, no? Ayaw rin. Sorry, ayan. Yung mentoring naman guys, mapansin nyo yung mga UMs dati, BMs na ngayon. Guys, alam nyo ba, kwento ko lang, itong mentoring with mga UMs and BMs and DMs na ngayon, very helpful. Kasi nire-record ko yan, tapos hanggang sa mga core leaders ko, binibigay ko sila. Tapos, may nagtanong sa akin UM, ma, paano ako kumukuha ng core leader? Sabi ko, panoorin ko lang yung mentoring namin ni DMR ko, pero wag kang magtataka pag meron kang pangalan dyan, ha? Kasi tinatanong ko kayo, paano kaya mag-i-improve? Tapos yung kay BMB guys, grabe talaga. Nung nagturo siya sa unit planning dati, nagpa-mentor ako. Hindi niya sinin! Ay, hindi niya sinin! Ngayon, malapit na ako mag-UM. Nag-send ako ng scorecard sa kapihan. Bago, hi po, UMB. Malapit na po ako mag-UM. Baka po pwede mo po ako i-mentor. Nasunod ko yung support. Ito po yung supporting document. Sabi niya, G, ano natin, set natin. So yung mga ganung bagay guys, malaki kasing impact yun sa journey mo. So, dati, ang first mentor ko guys, si BM Jude. Tinuruan niya ako mag-FBB. Trip ko lang nun, mag-leave sa office. Nakita ko siya sa Ostia. Punta ako doon, pa-mentor ako. Wala nang legs nun after 2019. Eto na. Diba? Kaya be hungry for learnings talaga guys. Ano pa? Na-attend din meron din ako mga support group. Alam niyo ba yung support group na yan? Kinait namin 7 AM club, trip-trip lang namin. Bakit? Kasi may 5 AM club, may 6 AM club. Sabi ko, natin tayo ng 6 AM. 7 tayo. So 7 AM kami. Yung 7 AM club na yan guys, 10 dyan UMs na. 3 nag-UMDRT. Tapos 3 dyan BMP. Diba? So very important yung environment na nagsusurround sa'yo. No? And of course, the core leaders and dapat may support group ka outside the true life. No? Kasi kung puro work ka na lang, paano ka mabubuhay niyan, dear, diba? Kung puro ka work. So one-on-one, yan. So one-on-one din outside the team and inside the team. Yung one-on-one ko pala guys, sa mga may sub-team dito, ay mostly nag-one-on-one ako para sa, hindi sa mentoring. Siyempre, nagtuturo ako, pero mostly it's deepening the relationship. So, GTKY, talagang anong goals mo, anong trip mo sa buhay, paano ka alam mo yun, kailangan ko siyang maintindihan para mapagalaw ko siya. No, ayun siya. And then, ayan. So, the turning point of my career, di ba, inayos ko na siya, 2019, pero wala pa rin masyadong nangyayari, was when the time na, ano sa tingin niyo yung red? When I jumped to full-time. No? So, bakit siya nagbago, Jay? Kasi, 2020, January to July, guys, benta ko 1-2 lang. Kasi ang trip ko lang noon, life club.
Di ba, star? Pero nung nag-full time ako, doon ko nakita, kaya ko pala mag-600 naman. Kaya ko pala mag-200. Alam niyo kung bakit? Meron akong isang referral. Ni-refer niya yung business owner. Pag open ko ng Zoom, gulat ako guys, yung background ng meeting ko, ang gandang bahay! Sabi ko, oh my God, mayaman to. Tapos, wala pa ako edit na gano'n. Tapos, nagulat ako, sabi ko, Tito, may question ka ba? Sabi niya, wala. Ilang taon ka na? Sabi niya, 25. Sabi niya, ba't ang dami mong alam? Di ba yung mga gano'n? Sabi ko, oh my God, so nag-work yung mga pinagagagawa ko sa Apple. No? So dahil din guys, na-close ko yung family nila, almost 600,000. No, buong pa. Kaya doon ko talaga na-realize na nagpa-meeting yun guys, 8 a.m. Wednesday. Kung hindi ako full-time, ano gagawin ko? I-move ko yun. Pwede po kayo Saturday na lang, Saturday. Pero hindi. Sakto, the week na nag-full-time ako, Monday, nag-message yung client ko. Sabi niya, Be, discuss mo din to. Wednesday morning, 8 a.m. nasa meeting ako, close. Diba? So yun kasi yung time guys, na minsan, feeling natin, hindi nag-work si True. Bakit siya hindi mag-work? Kasi nga, yung hours na binibigay mo kay True Life, 2 hours lang 3 hours lang. Diba? Pag may compare yung salary mo sa Corpo, kasi Corpo, 8 hours ka dyan. Kulang na kulang talaga. So pag nag-full time ka, sobrang malaking bagay na guys, kasi ang dami mong time na madadagdag sa'yo. So yan. So dahil dun guys, first time ko mag-top 1 sa Team Ron. And nung time na yan, yung Team Ron, nakikita na dun sa kanta. No? So top 1, tapos naulit ko siya noong November. Ayan. So ang dami ko talagang ginawa ng 2019, pero 2020 to be honest guys, nangyari siya, pero December, wala na akong ginawa. Alam niyo kung bakit? Goal ko SACPD. Nahit ko ng November, December, ano gagawin ko? Kaya pag nag-goal kayo guys, taasan niyo na. Kasi hindi nyo alam kaya niyo pala siyang gawin. Diba? So, next. Ayan. So, dahil doon guys, nakapag-travel din tayo. No? So, highlight ko lang guys, itong picture sa baba, yung BBCon. No? Alam mo, first time kong awardan sa ibang bansa. Tapos hawak mo yung flag, no, ng Philippines dahil MDRT ka. Tapos nakita ko guys, habang kumakatak sa stage, yung Team Ron, yung mga direct kong recruit, grabe yung hiyawan nila. So, ang sarap sa feeling. No, kaya guys, please, no, kung kaya nyo talagang sumama ng BBCon, kung kaya nyo sumama ng mga conference, do so. Kasi dati, ganun lang din talaga ako. Parang lagi lang ako pumapalakpak sa mga nasa stage. Ayun. So, nakapag-travel din tayo sa Japan, sa Bali, sa Sydney. Pag nag-BBYB yung Team Ron dati, tapos gagawin akong panel. Ba panel, mag-share ka ng 5 piece, mag-share ka ng travel. Di, wala akong ma-share ng travel. Wala akong nahihit talaga domestic. Sabi ko kay Rafi, Sir, anong trip mo? Bakit ako yung panel? Pero alam mo yun, doon ko talaga prem sa sarili ko na hindi, mag-iit ako ng travel. Tapos hindi ko nahihit yung domestic, yung mga branch travel, kasi bibigay pala nila international natin. So, yan guys, no? So please, guys, no? Try natin na gawin talaga yung best natin. And dahil doon, 2022, nag-achieve yung team namin ng platinum level, no? And, ayan, so yan yung Team J before, 2022. And yan, nagpunta tayo ng MDRT Sydney. Dahil nga, nagtalinam tayo, nahit natin yung Iceland, so napunta tayo ng Iceland. Tapos, dahil mga kalagkayan yung mga kasama ko dyan, lumabas pa kami sa Belgium. So, anong branding mo dyan? Monday, eating Belgian waffle in Belgium. Diba? So, legit, Belgian waffle. No, and ano pa? Yan, so hindi na lang ikaw yung nakakapag-travel. So, since nag-SAC yung mga teammates ko, na hindi nila yung Switzerland. So, kasama ko sila yung sa travel. Kasama ko sa inyo. Ayan. And pwede ko pakiplay ng video kasi powerful to sa recruitment, guys. Diba? So, yan. Thank you po. So, yan, no? So, imagine nyo, guys, no? Dati, ang hirap kasi mag-convert ng teammate pag feeling nila, ikaw lang naman nakakapunta dyan. Pero once na feel nila, meron ka na ibang galamay. Sila na yung magraraanan nun. So, very powerful na ipadama din natin, ipatay natin mahin sa mga teammates natin yung mga ganyan. Ayun. So, some tips na lang, mabilis na lang to. Number 1, be intentional. Di ba nilalabas yung calendar sa team, sa branch? Dati, nung hindi pa ako UM, hindi ko yun nakukuha guys ng Excel. Kaya type ko pa yan sa Excel ko. Tapos yung violet dyan, yan yung sub-team initiatives namin. So aside sa monthly, meron akong weekly.
Kasi nandiyan yung 7 a.m. club, blah, blah, blah. Tapos meron akong daily. No? So yung daily, naku, guys, just disclaimer lang, halos lahat na marinig ko dito, baka narinig ko na sa ibang UMs, BMs, mahihilan talaga akong maggaya. No? So, and yung ano na yan, yung daily na yan, guys, ginigradean ko yung sarili ko. Wala lang, trip ko lang. Bakit? Kasi pag hindi ko nakita na may check yung prospecting, yung approaching, alam ko na, ba't wala akong appointment? Yun yung iniwasan ko yun. Yun yung iniwasan ko gawin, hindi ako nag-calling. Diba? So, very powerful yan. And sa daily ko, guys, hindi siya puro blue life. No, nilalagyan ko din, magbibili ka ng halaman, yung mga ganun. Para alam ko na, may balance pa din yung buhay ko. Diba? Ayan. So, next. So, number 2 tip is be accountable. So, bakit be accountable? Guys, sa ICE exam ng teammates ko dati, sub-team pa lang kami, sama talaga lagi. No? And little did I know, yung first batch ng ICE exam, nung bumalik na yung exam after pandemic, guys, yung tatlo yung 1M sellers. Diba? So, alam mo kung makikita na, okay Lord, ito pala yung reason ba't hindi ko na gagawa to dati kasi ito yung moment na gusto mong mangyari siya. No? And syempre, pinaka-grateful din ako kay Ronel kasi since 200 na yung team Ron Ron, inayaan niya kami sa buhay, sa mga buhay namin. Bahala na kayo dyan gagawin. Yeah, pero syempre, with the right guidance, pag redundant na yung activity sa team, huwag mo nang gagawin sa sub-team. Diba? Pag meron na sa branch, huwag mo nang gagawin sa sub-team mo. Kung ano lang yung wala. No? Kaya mostly, one-on-one din talaga ako sa mga yan. So, learning and fun activities, branch meeting, guys, yung 4 na kasama ko dyan, of course, aside kay BM Ron, kay AM Ron, yung 4 na yun, guys, yan yung mga nawala. Pero yung pinalit ni Lord, ito naman. Diba? So, yan yung first na face-to-face meeting ng Team Jade. Kasi nga nabuo kami, pandemic. So, first grand meet-up namin, parang eyeball. Tapos, ito, ayan, si club. So, dala ka din ng teammates mo. Tapos, ayan, pag-fun activities, mga 21 days, ayan yung mga nakakahit, mga gano'n. Tapos, number 3 tips, guys, is be persistent. No? Kasi I have a lot of clients, nakuha ko lang talaga sa pagiging makulit ko. Pero makulit with a heart. No, makulit na alam mo kung kailan ka mag-stop. Diba? Kasi napipili ng client yan eh. Napipili nila yan pag alam mo lang ako kasi nag-aabot ka. Napipili nila yan. Pero I have a lot of clients na nakuha ko dahil sa pagiging persistent. So, kunyari, yung tita ko, tagal niyang kumuha sa akin, kinuha niya, 2K lang, 2 lang. Pero sa kanya nagmula yung madami kong client din kasi nanganganak yung referral din. So, ginawa ko siyang COI. And, ayan, so meron akong client na in-approach ko simula 2019, finally kumuha ng September 15, tapos the next month nag-lapse. Diba? Pero move on ka agad, diba? Ganun lang kabilis ang, sa proof. So branding din, be persistent in your branding. Kasi kahit pangit yung branding ko dati guys, nakakakuha ng client yan. Branding mo, top 5 ka. May nag-message sa akin, Ma'am, nakita ko sa post nyo, top 5 ka. Tapos taga-tagig ka. Tapos babae ka, kuha po ko sa inyo. Sabi ko, ha, wala kami mutual, pero uuwa siya sa akin kasi nga taga-tagig lang ako, tapos top 5 ako. Diba? So number 4 tip is, be committed. So be committed saan? Sa mga taong dinala mo yan. Okay lang. Dinala mo na yan dito. Mag-charge ka na. Diba? Nirecruit mo na yan. So bakit, bakit hindi natin gagawin yung best natin? Para, kung tamasa mo na yung sarap ng UM-ship, ng BM-ship, dali mo din sila. So my core leaders, guys, hindi talaga ako napapapush if hindi sila nagpupush sa akin. Bakit? Si Mark sabi niya, Ma'am, grabe leadership ka, bilisan mo nang mag-UM para kami naman. Nung narinig ko yun, sabi ko, gusto mo na mag-UM? Sige, mag-UM ako. Yung mga gano'n. Tapos si Fran, sabi niya, Ate Jen, sana ma-push natin yung M-ship mo, i-work hard ko APE ko, tapos try ko din mag-recruit. Wala pa siyang recruit yan. Diba? So kung nakita mo yung mga ganyang messages, ba't hindi ka gagalaw? No? Kaya kailangan mo ng taong mag-recruit dito. So ayun pa ibang core leaders namin, si Josel, sabi ko, Ma, 4 pa lang manpower mo, no, January. Sabi niya, oo ma, sabi ko, goal natin mag-M-ship launch ka. Parang yun yung next level leaders namin. Guys, she ended the year with 20 manpower. Diba? So, iba na yun kasi guys, pag nakikitaan mo ng, nakikitaan mo ng sipag yung tao. Guys, 3-time boot camper yan. Diba? Pero, trinay niya ng ulit yung best niya. Tapos, diba, eventually, UM na din siya. No, ayan. So, ngayon, yung core leaders namin, very grateful din ako guys. Pasalamat ako sa mga leaders dito. Salamat po sa pagtanggap niyo sa amin. No, kasi, ginagawa namin guys, is nag-visit kami sa iba't ibang agency. Yan. So, thank you po, no, kaya gabi Marco, kala BM, Neil, yan, kala JC.
Kasi pag pupunta ako sa branch nila, talaga tanggap nila kami. Tapos tanong lang kami doon. So, yun. Tapos, yan. So, dahil sa ginagawa natin, we promote 6 unit managers. So, yun sila. Sila Brad, sila Mark, si Junil, si Jensen, si Joseph, ako si Rex. So, yung kanilang mga logo is elements. Mamaya may nakapato yan. So, naniniwala na ka guys, no accident, no? Ngayon, kung na-meet mo na yung tao na yan, pag na-meet mo yan, kasi nakadaupang palad mo, may impact ka na dyan. No, na-meet mo na eh. So, magkakaroon ka ng impact. No? So, anong impact naman yung nagawa ko dun sa mga nakapaligid sa akin? Number 1, sa church. No? So, siguro kung wala ako dito sa feast, wala na din talaga ako ngayon. Kasi pag madami akong problem, dyan lang ako kumakapit. No? Kay Lord. No? Ayan. So, from before through life, nagsiserve na ako up until now. No? So, yan. And then, sa family mo, so first, guys, na family car namin, na nabili namin, dahil kay Lord. No? So, ayan. Guys, lahat kami sa bahay may motor. Walang. May motor. No? Tapos, pag naulan, syempre, itigil kayo, stop kayo, kasi nga umuulan. Tapos, babalik ulit kayo. May mga bata na, may mga kids na yung kuya ko. Kaya, sabi ko, siguro Lord, decide na para bumalik na ako ng sasakyan. So, dali gratification, hindi ako bumibili ng agent, nung UM na. Tapos, yan, Boracay, no? Nadala ko yung buong family ko sa Bora, na ako lahat yung gumastos. So, 13 kami guys, tapos, first time din namin lahat mag-Bora. Tapos, doon ko talaga nakita na, Lord, thank you kasi napauwi ko pa yung nanay ko galing sa Hong Kong. Pinauwi ko siya, bayad ko, tapos pinabalik ko din siya. Tapos, guys, di ba hindi sila nag-uusap? Dahil sa Bora, nag-usap na sila. Kaya yun, sabi ko, Lord, before try ko talaga na pagbatiin sila. I make a way na mag-usap sila. Pero dahil nga dito, you use true life para at least ma-experience nila to, tapos dyan pa sila nagkakatay. Diba? And then, ayan. So, ano ba? Ayun. So first, after 17 years, first time din namin mag-celebrate ng Pasko na magkakasama. So kasi nga nasa ibang bansa na. Tapos guys, ito, na-shock lang ako dito. Kasi meron kami activity namin sa church. Tapos nagsulat lang ako doon ng dreams mo for 2024. Guys, hindi ko talaga alam kung paano ako makakabili ng farm lang. Sabi ko, saan ko may funds? Pero yun yung unang pumasok sa isip ko. Feeling ko Holy Spirit doon. Nilagay ko, bili farm land for Papa. Kasi mahilig siya magtanim. Tapos, pangalawa, pa yung MC Josel, yung ibang core leaders namin. Pangatlo, ma-promote yung kuya ko, kasi siya yung AA ko, ma-promote ko sa branch head. No? Kasi mag-branch kami. Alam nyo ba, nung nakita ko yan ngayon, ayan na yung farm na nabili namin. So, alam mo yun, parang sabi ko, okay Lord, hindi pala talaga lagi mo alam kung saan manggagaling yung mga bagay-bagay. Basta you continue doing your craft lang. No? And guided, of course, nga. So, ito guys, sino dito mga single? Meron ba single? Ayan, sinama ko lang siya sa slide. Meron tulong ako. Puntaan niyo. Sinama ko siya sa slide kasi yan yung jowa ko, nag-Korea kami. Bakit sinama sa slide? Alam niyo bakit? Kasama siya sa roster ng mga inad ko sa FB. Nataga-iyo kitag. So, may naad ako sa FB. Minessage ko, na-recruit ko, yun yung one seller ko. Nag-message ako ng client ko, dalawa. Sabi ko, ay, ba't ko wala akong taga-TUP? So, inad ko lahat, kasama siya doon. Tapos siya, na-client ko siya, na-recruit ko siya, nag-R8C siya, tapos ngayon, ang goal namin, mapa-JUM na rin siya. Diba? So, yun guys, no? So, may pag-asa pa sa mga single, pwede kayong maano sa mga client. Before? Habang nandito na? Gusto ko lang makita yung evidence. So, yan. Sa teammates mo, of course, may impact ka. No, malaki impact mo sa teammates mo. Nakabila ka na sa sakyan, nakabili si UM March, nakabili si UM Josel, si UM Jessie, currently nakabili. Baka ikaw na yung next. Anong car ba yung gusto mo? So, dati guys, dati talaga, pagkaroon ako ni Rafi, Besh, pag hindi ka pa bumili ng sasakyan, sasagasaan ka na namin. Sabi nila, may kumpute ka lang naman. No, parang doon ako na-urge talaga na, okay, kung ito na yung nangyayari sa circle ko, kailangan ako na yung next. No, so ayan. So, aside dyan, of course, guys, bakit ko in-aspire din ma-promote pa lalo? Mas madaling makahit ng incentive pag next level ka na. Diba? Ang pinakamataas kong seat sa travel is nung UM ako. 2 seats ako Switzerland. Pero nung BM na ako, 3 seats kami sa Hong Kong. So, dyan nag-work yung nanay ko. Ngayon, kasama ko yung tatay ko. Diba? So, yun yung ambience sa amin.
Tapos, ayan. So, malapit na to guys. Of course, sa friends mo. Yan. So, yan yung picture namin na Ronel nung nagsagada. 8 kami. Kapagkada namin, kung wala ka sa Pilipinas, nasa ibang bansa ka. So, 4 kami nasa Peru, 4 ka nasa ibang bansa. Ganun. So, 4 kami. Guys, yung second picture, birthday ko yan 2015. Nakita nyo? Kada birthday nandun si Ronel. No, tapos yun yung bahay namin dati. And kami, nadala niya sa Blue Life, kami yung mga nakahit ng Hawaii. No, protection ko. And ano yung malala dyan? No, dahil doon, dinala niya kami sa Peru, naging branch manager siya, naging UM ako, naging UM si Dayan, naging UM si Chester, tapos branch manager ako sa So, nabigay yung friends ko dito. No, kasi kami, pagka-travel kami dati, guys, ang sinasabi ko, wala tayong mag-travel, ang gastos natin. Pero kung nasa po kayo, libre na yung travel nyo, di ba? Eh, may chance ka pa maging BOD. No, nang yun niya. No, so April dividendo kami. Tapos, yan, branch manager. Diba? So, yun. Kaya guys, yung mga friends mo na hirap na nakarekrutin, kaya nyo pa din rekrutin. Kasi malay nyo biglang mapajoy nyo ng anak. Tapos, last na pa guys, share ko lang. Siyempre, of course, may mga fan kang na-insure. Never ko na-imagine na in the span of 3 years, makakapagbigay ako ng claims client. So si ate, she was my client last 2019. Nag-meet kami sa Jollibee, 11 p.m. na kami nakauwi. She was my 7th client. So 7th client ko siya, kung niwa niya 3K per month. Fast forward to 2022, nag-message sa akin yung kapatid niya. Ma'am, kayo po ba yung FA nung kapatid ko? Sabi ko, akala ko referral. No, kasi family insurance. Sabi ko, yes po, ako po. Ano po matutulong ko? Sabi niya, na-diagnose kasi yung kapatid ko ng stage 4 rectal cancer. Sabi ko siya, si ate 27. No, tapos na-diagnose siya ng cancer. She was just 25, tapos nag-away siya ng plan. After 2 years, nagka-cancer siya. Tapos, we processed the claim in just a month. Nabigay yung claim niya na 831,000. No, so 800K critical illness, 31K with PHI. Tapos, yan, yung client ko nagsustory siya, ate, pagaling ka, sabi niya, James, sobrang thankful ako kay Lord, nabigyan niya ako ng wisdom na kumuha ng insurance sa'yo. Thank you din dahil sobrang masikaso mo. No? So guys, if ever na nag-commit kayo sa client, no, make sure na you live to that promise. Ano promise niyo? Pag kailangan niyo po ako, andun po ako. Eh, paano ka nandyan kung umalis ka na sa Peru? Diba? So, try natin. No? So next, ngayon, after a month, 800,000 na ubos. Sabi niya, Miss J, meron pa bang pwedeng ma-claim? Sabi ko, check ko po ate, na-claim namin disablement. Pinasa June 12, na-claim June 17. 5 days. Wala pang 6 months yung disablement. No? So, dyan ko nakita na, grabe kung di pala ako nag-ate ng training dati, hindi ko alam na kailangan taas yung TTD. So, alam mo, minsan kasi isipin mo, kaya to. Pero hindi mo alam, later on, no, doon mo makita na very important yung mga sinishare mo sa client. No? And after that, ayan, syempre, na-meet ko na yung family ni client. Bakit? Kasi April 2023, ginawa na nila yung client ko. So from saving 3K per month, nasa 96,000 na ito na-save niya. Nakuha niya ng buong pa niya is 3.1 million. So, doon ko nakita na yung benefit niya na hindi niya na-claim, accident lang. Pero lahat na-claim niya. So, doon guys, lalabas talaga yung role natin as financial advisor. Alam mo siya na naiyak? Sa letter. Sabi dyan, Miss Jade, thank you for being a channel of blessing to our family. We appreciate all your efforts. God bless the work. No? God bless you and your journey. From the bottom of our hearts, yung family, buong family. Sabi ko, shucks. Si ate lang yung iniskasan ko. Pero yung family niya, grabe yung health na natulog niyo sa kanila. No? Alam niyo yung pera na yan, pagpagamit nila dun sa pagpaaral ng bunso nila. Diba? So yan. And syempre, sa iba pang taong pwede mo